Ang ating kwento ngayon ay tungkol sa dalawang mga foreigner na pinaslang sa ating bansa. Isa nga ay trending at ang isa naman ay tila hindi nakuha ang sapat na hustisya. Nakakaloka nga ang mga balita nangyayaring krimen online at masasabi nga talagang magulo na ang Pilipinas. Pero ang mamatay ang isang AFAM o dayuhan sa ating bansa dahil sa isang krimen ay nakakahiya. Viral nga ngayon ang kaawa-awang sinapit ng isang Amerikanong doktor Negros Oriental na nagkaroon pa ng malaking ambag sa Pilipinas. Lalo na at isa siya sa mga dahilan kaya iginawad sa atin ng Permanent Court of Arbitration ang West Philippine Sea. Siya ay dayuhan pero tumulong sa ating bansa. Nanirahan sa Pilipinas at malaki nga ang naging ambag sa marine biology. Pero nakakahiya na dito siya mapapaslang sa Pilipinas. Ang biktima nga ay kinilalang si Dr. Kent Carpenter, 73 years old na isang marine biologist at conservationist. Si Kent ay isinilang nga sa Amerika at mahilig siyang tumugtog ng bass guitar sa mga rock band ng kanyang kabataan. I'm Kent Carpenter, professor and Graduate siya ng mga kursong biology at zoology na kanyang naging doctorate. Ibig sabihin, siya ay eksperto sa larangan na ito. Taong 1975 naman nang ipinadala si Kent ng pamahalaan ng Amerika sa Pilipinas bilang volunteer para sa US Peace Corps, kung saan pinamunuan niya ang pananaliksik ng mga coral reef sa ilalim ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. At kalaunan bumalik nga sa Amerika si Kent at naging isang guro kung saan siya nagturo ng 3 dekada. Bukod sa pagiging professor, siya ang naging head ng Global Marine Species Assessment. Pinangasiwaan niya ang pag-aaral ng mga isda na maaari na ngang mawala o ma-instinct at iba pang laman dagat sa buong mundo. Pagkatapos noon ay muli siyang bumalik sa Pilipinas upang ipagpatuloy ang kanyang research. Dito na nga siya nagkaroon ng asawa na isang Pinay at nagkaroon ng 2 mga anak. Nagpabalik-balik nga si Ken sa Amerika at sa Pilipinas para sa kanyang pananaliksik. Taong 2005 naman na naging co-author ng sikat na pag-aaral na nagpatunay na ang Verder Island Passage na nasa Pilipinas ang sentro ng pinakamayamang marine biodiversity sa buong mundo. Nagsilbi din si Kent na expert witness sa Permanent Court Arbitration sa tanyag na 2016 South China Arbitration laban sa bansang China na nangyari nga sa The Hague. Nagsumiti si Kent ng mga ulat, testimonies, at scientific datas na naglantad sa matinding pinsalang idinudulot ng reclamation at pagtatayo ng mga artificial island ng China sa mga pinagtatalunang teritoryo. Binalaan niya nga ang judge na ang ginawa umano ng China na pagtatayo ng iba't ibang artificial land sa lugar na iyon ay nakadamage nga ng ilang coral reefs sa South China Sea at malapit na nga itong mawasak. Bigay siya ng mga matitibay na ebidensya kabilang na nga ang mga satellite imagery, video evidence laban nga sa mga illegal at mapanirang pangingisda ng mga Chinese sa lugar. Si Kent din ang nagbunyag ng ginagawa ng China na pag-ani ng mga giant clams, pagkuha ng mga sea turtle at paggamit ng cyanide o dinamita na pumapatay nga sa mga tirahan ng mga isda na kritikal sa kabuhayan ng mga Pilipinong mangingisda. At dahil nga sa kanyang report, kinatigan ng International Tribunal ang Pilipinas ng July 12, 2016. Opisyal ngang idineklara ng korte na lumabag ang China sa kanilang obligasyon sa ilalim ng UNCLOS na protektahan at pangalagahan ang marupok na marine environment. Mula nga taong 2018, madalas nang bumalik si Ken sa West Philippine Sea upang magsagawa ng mga fish surveys at mag-record ng mga pag-aaral sa Tubataha Reefs Natural Park. Tulad ng maraming scientists, pansamantalang nanatili sa Amerika si Kent dahil sa mga restriction sa pagbiyahe dahil nga sa pandemya na nangyari ng taong 2019. Sa kabila nito, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng marine biology sa mga university sa Pilipinas para magbahagi ng kanilang mga pag-aaral. At nang unang bahagi nga ng taong 2024, nagtungo naman si Kent sa Vietnam para sa isang Fulbright Fellowship at bumalik sa Amerika ng kalagitnaan ng taon upang magturo sa universidad kung saan nga siya nagtuturo. Matapos ang halos 1.5 taon sa Amerika, muli siyang lumipad at bumalik sa Pilipinas para sa kanyang huling extended research assignment
sa Silliman University kung saan siya naging adjunct professor. Habang nasa Pilipinas, nanirahan si Kent sa Negros Oriental, malayo sa kanyang pamilya na nasa Amerika. Hindi naman nahirapan si Kent tuwing siya ay nasa Pilipinas dahil natutunan na ng doktor ang magtagalog. At katapusan nga ng July 2026, nakatakda na sanang bumalik pa Amerika ang marine biologist at September 2026, tuluyan na sana siyang magre-retire. Subalit hindi inakala ni Kent na sa kanyang pagbalik sa Pilipinas, babawian siya ng buhay sa mismong ika-10 taong anibersaryo ng makasaysayang 2016 South China Sea Arbitral Ruling. July 12, 2026, bandang 9:30 ng gabi sa kanilang bahay, nanonood ng telebisyon si Dr. Kent at ang kanyang 34 years old na live-in partner na itago na lang natin sa pangalang Reyna. Katatapos lamang nila noong kumain ng hapunan. Hanggang sa nabulabog nga ang tahimik na gabi, sina Kent at Reyna nang bigla na lamang may 3 lalaking pumasok sa kanilang bahay. Nakasuot ang mga lalaki ng itim na balaclava at isa sa kanila ay may dalang baril. At pagpasok nga ng 3 kalalakihan, agad na binaril ang isang lalaki si Kent na naging sanhi ng agaran niyang pagkamatay. Samantala ay naman sa salaysay ni Reyna, ginapos siya ng mga lalaki gamit ang cord ng charger. Habang nakagapos, siya ay pinagsamantalaan umano ng mga lalaking hindi niya kilala. Pagkatapos hinalugog nga ng mga lalaki ang bahay at tinangay ang isang laptop, 75,000 pesos na pera at binocular bago tumakas. Matapos makaalis ng mga lalaki, nagawa ni Reyna na kalasin ang pagkakatali sa kanya. Agad siya nagpadala ng voice message sa group chat ng kanilang mga kaibigan upang humingi ng tulong na siyang tumawag nga ng mga pulis. Pagdating ng mga pulis sa bahay, dineklara ang tanyag na marine biologist na si Kent na wala ng buhay. Agad namang binuo ang Special Investigation Task Group Carpenter upang mapabilis ang pagtugis sa mga kriminal. Labis na ikinagulat ng iba't ibang sektor ang maras na pagpatay kay Kent. Umuus nga ng pakikiramay mula sa iba't ibang individual na nakasama nga noon ng dayuhan. Ilarawan si Kent ang kanyang pamilya at mga kasamahan bilang isang mabait, mapagkumbaba, positibo at mapagmahal na tao. Mula nga Amerika, nakiusap ang asawa ni Kent sa publiko na huwag maging mapaghusga mula sa mga naglalabas ang haka-haka sa internet habang sariwa pa ang krimen. Humingi siya ng espasyo para sa kanilang pamilya na magluksa habang naghihintay ng opisyal na resulta mula sa mga investigador. Pinasalamatan naman si Kent ng Silliman University at UP Marine Science Institute dahil sa buong pusong pagbabahagi ng kanyang talino upang itaguyod ang kahusayan niya sa pananaliksik sa bansa. Ayon sa kanila, hindi matawaran ang naging impluwensya niya sa mga lokal na mga ngisda at mga conservative groups. Inilarawan naman si Kent ng Old Dominion University na eminent scholar. Ang dating Solicitor General na si Francis Hardalesa ay nagpahayag din ng kanyang pakikiramay at siya nga ang namuno kasama ni Kent sa laban ng Pilipinas sa arbitral ruling na nangyari ng taong 2016. Ayon sa kanya, ginawa ni Dr. Kent ang kanyang bahagi para ipaglaban ng dayuhan ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Ayon sa mga nakasama ni Kent, tila isang malupit na biro nga ng tadhana kung kailan ipinagdiriwang ng bansa ang anniversary ng tagumpay na kanyang ipinaglaban. Dito naman kinuha ang buhay ng matalinong doktor. Ipinahayag naman ni Brent Ivan Andres, Deputy Head ng Center for Energy, Ecology and Development na isang napakalaking kawalan ang pagbanaw ni Dr. Kent. Ikinuwento nga ni Andres na hindi lamang sa academics o research nag-ambag si Kent kundi nangunguna din at aktibo ito na sumasali sa mga mismong kampanya para protektahan ang kalikasan. Bininggit niya na noong nagkaroon ng malawak na oil spill sa Oriental Mindoro, lumapit ang kanilang grupo kay Kent upang humingi nga ng mga scientific insight para sa kanilang itinutulak na kampanya. Ayon kay Andres, hindi nag-atubili o nagdalawang isip ang scientist na tumulong sa kanila ng panahong ito. Iisa nga ang sigaw ng lahat sa nagmamahal kay Kent: hustisya. Sa investigasyon nga ng mga pulis, inuna nila ng salaysay ang live-in partner ni Kent na si Reyna. Ayon sa babae, persahang sinira ng mga suspect ang pinto ng kanilang bahay
at saka pumasok ang mga armadong lalaki. Kanya pinagsamantalaan pa siya ng isa sa mga sospek. Bukod doon, sinaktan daw din si Reyna ng mga kawatan. Sinabi niya na mahigit kumulang 7 taon na silang namumuhay magkasama ni Kent. At base nga sa investigasyon, nakita ng hindi tugma o inconsistencies ang pahayag ni Reyna sa mga pulis. Kaya naman sumailalim siya sa medical exam o tinatawag na vaginal swab. At sa pagsusuri, lumabas na negatibo na pinagsamantalahan si Reyna at wala ring nakitang pisikal na pinsala na magpapatunay na siya ay sinaktan. Para nga sa mga investigador, kaduda-duda na hindi pinaslang si Reyna ng 3 mga kalalakihan at bakit man daw mag-iiwan ng witness ang 3 mga sospek. Hinala ng mga pulis maaari umanong magkakilala ang sospek at ang live-in partner ng pinatay na dayuhan. Wala din senyales na pwersahang pumasok ang mga sospek sa bahay at napatunayang walang forced entry sa mga pinto o bintana. Ibig sabihin lamang ito, malayang nakapasok ang mga kawatan at tila nga may nagbukas ng pintuan sa bahay. Pero ayon din sa mga pulis, ang terrace ng bahay ni Kent ay madaling pasukin at posible nga daw doon dumaan ang mga sospek. At dahil nga sa mga ito, itinuturing si Reyna na person of interest sa kasong pagpaslang kay Dr. Kent. Itinuring din na person of interest ang kapatid ni Reyna dahil napag-alaman na madalas itong pumunta at may malayang access sa bahay ng nasawing marine biologist. July 15, 2026 nang naaresto ang 2 sospek matapos ang isinagawang hot pursuit operation. Naaresto sa magkahiwalay na lugar sina Mark Bukog Orocoy, ang gunman, at si Hal Pinar Filipinas, ang nanamantala umano kay Reyna. Personal naman na kinilala ni Reyna si Hala na siyang umabuso umano sa kanya. Hindi nagtagal, kusang loob namang sumuko ang 3 sospek na kinilalang si Eman Singh, diputado na siyang nagsilbing lookout ng mga grupo. Sa kabila ng malaking tulong ni Reyna sa pagtukoy sa mga sospek, itinuturing pa din siyang person of interest sa kaso. Gayunpaman, nilinaw ng Negros Oriental Police na ang pagpapanitili kay Reyna bilang person of interest ay hindi nangangahulugang siya ay sospek o kasabwat sa krimen. Tungkol naman sa pag-negative ng kanyang vaginal swab, sinabi ng mga pulis na ang unang vaginal swab ay isinagawa lamang ng town health officer sa sibulan at hindi sa isang complete rape kit o malalim na forensic assessment. Sa police station, inamin nga ni na Mark, Hal at Siem ang nangyaring krimen. Ay nga sa mga sospek, pagnanakaw lamang ang kanilang pangunahing motibo. Sinabi nilang nagpanik sila kaya nila binaril si Ken. Ayon pa sa kanila, meron pa silang isang kasabwat. At ang kasabwat na ito ang nagtago ng mga ninakaw nila sa American Doctor. Inamin nila na nagkataon lamang na napili nilang pasukin ang bahay ng biktima dahil alam nilang mayaman ang dayuhang nakatira dito. Sinabi din nila na walang inside job na nangyari sa kanilang ginawang krimen. Sa terrace sila dumaan dahil sa pamamagitan nito madali silang makapasok sa loob ng bahay na walang ingay. Napag-alaman nga na kabarangay lamang pala ni Kent ang mga naturang sospek. Nilinaw rin ng PNP na wala silang nakikitang koneksyon sa nangyaring krimen ang trabaho ng biktima bilang expert witness ng Pilipinas laban sa China sa South China Sea Arbitration. At ang pangyayari ay isa lamang robbery gun wrong. July 16 naman ang formal ng kinasuhan sina Mark, Hal at Shem ng robbery with homicide at sila ay kinulong. Samantala, patuloy naman ang ginagawang paghanap ng mga pulis sa ika-4 na sospek sa pagpatay kay Dr. Kent Carpenter. Para naman sa ating pangalawang storya, ito ay nangyari ng taong 2012. Nasa Pilipinas ang Amerikanong si George Anikov, 41 years old. Siya ay lumaki sa Amerika at nakapagtapos nga ng kanyang high school ng taong 1989. Taong 1993 nakuha niya ang kanyang bachelor's degree bago siya opisyal na pumasok sa militar ng US Marine Corps. Si George ay may ranggo na major at itinuturing nga na isang magaling na sundalo at veterano ng digmaan na na-assign sa Afghanistan at Hawaii. Kalaunan nagkaroon nga siya ng asawa at 3 mga anak. Matapos ang paglilingkod bilang sundalo, sumama si George sa kanyang misis na nagtungo ito sa Pilipinas. Ang kanyang asawa nga ay si Laura Anikov na isang Amerikanong diplomat at natalaga sa US Embassy sa Maynila. Kasama nga nina George at Lara ang kanilang 3 mga anak. Habang siya ay nasa Pilipinas, si George ay nasa inactive duty
at nagsilbi bilang isang individual mobilization augmentee o reservyang opisyal ng US Marine Corps. Sila nga ay nanirahan noon sa isang condominium tower sa loob ng Rockwell Center na kilala nga bilang isang exclusive, task at sikat na residential at commercial hub sa Makati. Tiwasay at tahimik naman ang paninirahan ni George at ng kanyang pamilya sa Pilipinas. Ngunit ng November 2012, isang insidente ang nangyari bago pa man ligtas na makauwi ng bahay si George. Nang gabi na ito ng madaling araw, makikita sa CCTV si George na naglalakad sa entrance ng Bel Air Village pauwi sa kanyang kondo at galing siya noon sa isang inuman. Tila nag-uusap pa nga si George at ang gwardya na nakatalaga sa security checkpoint ng gate ng Bel Air. Sa kabilang banda naman ay huminto ang isang Volvo SUV kung saan nakatayo si George at ang gwardya. Ito ang sasakyan sakay ang apat na mga lalaki na sina Ali, Chris, Rick at John sa gate dahil kinausap sila ng security guard. At dahil madaling araw na, matagal nga ang naging usapan na nagdulot ng abala, lalo na at nakainom din ang apat na mga lalaki. Nakita nga ni George ang sitwasyon sa pagitan ng gwardya at ng apat na mga lalaki na gustong dumaan kahit hindi naman sila residente ng Bel Air. Sa palagay ni George ng oras na ito, nagiging bastos o hindi nagpapakita ng respeto ang mga nasa loob ng kotse sa nagtatrabahong gwardya. Dahil dito, lumapit si George sa SUV at sinubukan naman siyang awati ng gwardya. At dahil nakainom, parahas na kinatok, tinapik at pinagpapalo ng sundalo ang likurang bahagi ng kotse habang sumisigaw at sinasabihan ng apat na mga lalaki na irespeto ang gwardya. Nagalit ang mga sospek sa ginawa ng sundalo sa kanilang kotse. Bumaba ang apat upang harapin ang dayuhan. At dito na nagsimula ang mainit na sagutan na mabilis na humantong sa suntukan. Sinubukan naman ni George na tumakas dahil alam niyang dehado siya laban sa mga kalalakihan pero hinabol pa din siya ng mga ito. Nang naabutan nga nila si George, muli nilang pinagkaisahan ang sundalo at paulit-ulit na sinaktan. Habang nagkakagulo sina George at ang apat na mga lalaki, bigla na lamang bumunot ng patalim ang isa sa mga lalaki at inandaya ng saksak ang dayuhan. Matapos ang pananaksak, dali-daling tumakas ang mga lalaki, sakay ng kanilang kotse at mabilis na umalis. Agad naman tumawag ng ambulansya ang gwardya at sinugod sa ospital ang Amerikandong sundalo. Subalit dahil tinamaan ng saksak ang isang importanteng ugat sa katawan ni George, agad siyang binawian ng buhay. Hindi nga makapaniwala ang pamilya ni George sa sinapit ng sundalo at sa biglang pagkawala nito. Naging mabilis naman ang aksyon ng mga pulis. Matapos ang pananaksak, nakilala ang sasakyan at ang mga pasahero nasa loob ng kotse sa tulungan ng pahayag ng security guard at dahil na rin sa kuha ng CCTV footage. Naglunsad agad ang mga pulis ng hot pursuit operation para maaresto ang apat na mga lalaki at ng araw din na iyon silang lahat ay naaresto. Ang mga naarestong nanakit at pumaslang kay George ay ang apat na lalaking nagmula na impluwensyang pamilya. Ang mga lalaki ay sina Ali, 22 years old at nakatira sa Forbes Park, Makati, isang napaka-exclusive at mayamang komunidad sa bansa. Si Chris, 28 years old na nakatira sa Bel Air Village kung saan nangyari ang insidente. Si Chris, ang driver ng SUV ng gabi na nangyari ang krimen. At ang isa pang sakay ng kotse ay si John, 24 years old. Isang anak ng dating opisyal ng gobyerno. Nakatira siya sa Ayala Alabang Village, Muntinlupa City. Isa pang sikat at exclusive village. Ang huling lalaking inaresto nga ay si Rick, 27 years old. Tulad nga ni John, nakatira din si Rick sa Ayala Alabang Village at anak ng isang kilalang abogado. Matapos maaresto, agad na sinampahan ng kasong murder ang apat na mga kalalakihan at kinulong. Ayon sa mga balita, murder ang ikinaso sa apat na mga lalaki dahil nakitaan ang pangyayari ng abuse of superior strength dahil nagtulong-tulong silang labanan ang isang biktima na walang dalang sandata. Hindi din masabi na self-defense ang ginawa ng mga suspect dahil kahit umatras at tumakbo na ang dayuhan upang asa ng gulo, hinabol at sinaksak siya na humantong sa kanyang pagkasawi. Mariingang kinondena ng US Embassy ang pagpaslang kay George. Tinawag nila ang insidente na isang brutal at walang saysay na pag-atake sa isang unarmed o walang sandata
at inosenteng tao. Makalipas nga ang 3 buwan ng February 2013, mula sa murder, ibinaba ng judge ang mga kaso sa mga sospek. At ito ay naging homicide na lamang. Ayon kay Judge Dumayas, walang sapat na ebidensya na nagsapuatan ang 4 na mga sospek para ituring ang krimen na murder at sinabi nga niya na si George ang nagprovoke o nag-udyok sa mga sospek. At dahil ang homicide ay isang bailable offense, nakapagpiyansa ang mga sospek at sila ay nakalaya. At August 2013 nang lumipad patungong Pilipinas ang kapatid na babae, 77 years old na ina ni George upang personal na dumalo sa korte. Binigyan din ng kapatid ng sundalo na hindi pera kundi katarungan ang kanilang hinahanap pagdating nila sa Pilipinas. Hayagang ipinahayag ng pamilya ni George ang kanilang takot sa mabagal na sistema ng korte sa Pilipinas, lalo na nang pinayagang makapagpiyansa ang mga sospek. Ayon nga sa kapatid ni George, hindi perpekto ang kanilang bansa na Amerika pero ang mga tao doon ay nakakasuhan ng pagpatay at hindi basta-basta nakakalaya. Mayong testigo sa korte ang gwardiya sa gate na si Jose. At ayon nga kay Jose, bago ang krimen, hinihingan niya ng ID ang 4 na mga sospek. At habang kausap niya ang mga ito, lumapit si George na sumali sa kanilang usapan. Inulit lamang daw umano ni George ang tungkol sa paghingi ni Jose ng ID sa mga sospek at sinabi pa nga ng mga Amerikano na irespeto ng 4 na mga sospek ang gwardiya. Hindi daw agad naglabas ng ID ang mga sospek at dito na pinalo ni George ang kotse ng mga sospek. Sinabi din ni Jose na si George ang unang nagpakawala ng suntok nang bumaba ang mga sospek mula sa kotse at siya din ang nagsimula ng rambulan. Sa 4 na mga lalaki, ang tangi lamang positibong nakilala ni Jose ay si John. At ayon nga kay Jose, masyadong mabilis ang mga pangyayari kaya hindi niya alam kung sino sa mga sospek ang sumaksak sa dayuhan. At July 2, 2014, ibinaba nga ang hatol sa mga lalaki. Sina John at Rick ay napawalan sala dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya na direktang nag-uugnay sa kanila sa pananaksak. Hinatulan naman sina Ali at Chris na guilty sa kasong homicide. Ayon sa mga balita, si Ali ang napatunayan sumaksak kay George habang si Chris naman ang unang bumaba ng sasakyan para suntukin si George. Base sa mga balita, binigyan sila ni Judge Dumayas ng mga favorable consideration gaya ng voluntary surrender at incomplete self-defense. At dahil sa favorable consideration, hinatulan lamang sina Ali at Chris ng 4 na taon hanggang 6 na taon na pagkakulong. Kasama nga ang pagbabayad ng 375,000 pesos na danyos. Matapos ang hatol, pinayagan pa ni Judge Dumayas na mag-probation ang 2 mga sospek. Kaya naman, tuluyan silang hindi nakulong kahit na napatulayan silang nakapatay. Malungkot nga ang pamilya ni George sa naging takbo ng hatol dahil hindi nila nakuha ang gusto nilang hustisya. Nakarating nga ang ginawa ni Judge Dumayas sa Korte Suprema at sila ay nag-imbestiga sa kaso. At ng April 2018, sinibak sa serbisyo si Judge Dumayas dahil sa gross ignorance of the law at lantarang pagpabor sa mga kriminal. Pinawalang bisa ang probation ni Ali at Chris at hinatulan sila ng 6 na taong pagkakulong. Tumulong naman ang FBI sa paghahanap sa mga sospek upang tuloy mabigyan ng hustisya si George. At June 2018 nang naaresto si Ali at ang kanyang tito na tinulungan siyang magtago ng ilang taon. At makalipas ang 2 araw, naaresto naman si Chris matapos ang maaksyon car chase dahil sinubukan niyang tumakas sa mga otoridad. Sa press conference, sinabi nga ng dalawa na Ali at Chris na unfair ang nangyari dahil wala daw sa kanila ang totoong sumaksa kay George. Kinasuhan din ang tito ni Ali ng obstruction of justice pero agad din itong nakalaya matapos makapagpiyansa. Samantala, 6 na taon namang nakakulong ang dalawa para sa pagpatay nilang sa Amerikanong si George. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!